Okay, ito yung law of the place of performance. Law of the place of performance. So halimbawa, yung contract is pinirmahan sa US o sa Los Angeles, California, pero yung contract is ma-execute sa Maynila o sa Manila. So kung ano yung rule na umiiral sa Maynila, yun ang susundin ng kontrata. Okay? Yun yung law of the place of performance. So sa mga contract na involving yung dalawang bansa, okay, sa US at saka sa Pilipinas, yung kontrata nagkapirmahan sa US, pero yung contract is gagawin o ma-execute sa Pilipinas. So yung Philippine laws yung masusunod, kasi doon gagawin yung contract. Okay? Yung law of habitual residence naman, yun naman yung connection ng isang tao at yung area na yon. Diba? Halimbawa, Pilipino siya. Sa Pilipinas siya nakabase. So, anong connection ng tao na to sa Pilipinas? Yun yung habitual residence. Habitual residence, ibig sabihin kung saan ka talaga nakabase. Ibig sabihin kung ang law, kung saan ka nakatira habitually. Kumbaga nandun yung permanent habitat mo. No, ito yung kapatid ng ng law of domicile o yung permanent residence mo. Kasi yung permanent residence is considered your habitual residence. So yun yung bagong concept sa batas na naiintindihan natin. Yun na lang i-vlog natin na kasi yun yung mas malinaw. Pero kinuha ko na rin yung mga iba para additional, pero hindi ko na iba-vlog yun. Baka nga dun sa compilation na gagawin ko, yung iba hindi ko na isasama. Yung mga iba-vlog natin is yung importante lang, yung kailangan sa business. So, yun pala yun, pag ang contract is magkaiba, kung ano yung rule na umiiral dun sa kung saan i-execute yung contract yun, and then kung ano yung kanyang habitual residence, yun ang masusunod. Kasi yun yung connection ng tao at saka yung geographical area. So yun yung magandang natututunan natin, na napakagandang malaman. Buti na't hindi tayo nagiging inosente sa ganyan. So magkakapaano pala yan, sa law may concept, yung permanent address at saka yung habitual residence mo, yung permanent na inuuwian mo. So yun lang po.